So, dear friends, we're talking today about why happiness does not last because of hedonic adaptation. Nasasanay kasi tayo. Nasasanay tayo. Hindi maganda na masanay tayo sa korupsyon, di ba? Ganyan naman lagi, panahon pa ni ganito. Hindi. Di ba? Wag tayong masanay sa lungkot, wag din tayong masanay sa pait, wag tayong masanay na desensitize tayo doon sa fact na, ganyan naman talaga sila. In fact, I had a classmate in the law school before. I will never forget this. When I was a student sa law, hindi pa ako natapos. Third year law school lang ako. Hanggang third year lang ako. I had a classmate before sa law school. Tapos nagkukwentuhan kami. Oh, bakit ka nag-law? Kasi I really wanted to be a criminal lawyer. Ang galing ko talaga sa criminal law. Sabi din ng professor ko, Chris, magaling ka talaga sa criminal law. I wanted to be a criminal lawyer, but then alam nyo na ang kwento, Janelle came, so I gave up the dream. And in one of our conversations, lalaki to, talagang pinagmamayabang niya pa. Sabi niya, nako, kaya ako mag-abogado kasi nasa gobyerno ang pera. Sabi niya. Nasa gobyerno ang pera. Ang layo ng sagot niya, pero ngayon ko lang naiintindihan, di ba? Sabi niya, mag-aabogado siya kasi nasa gobyerno ang pera. Totoo naman talaga nasa gobyerno ang pera. Sayang lang, di ba? Sayang lang if karamihan sa leaders natin ay hindi stewards ng ating gobyerno talaga. So there, dear friends. Ikaw ba? Ano ba yung bagay dati na ine-enjoy mo naman, ordinaryo lang na bagay yan, pero hindi ka na natuwa eh. Ngayon, you want more. Noong unang panahon, I know this because I was born in the farm. Hello sa inyo, dira tanan nga ara sa uma. Baw, salamat gid sa pagpamati, pirmi. Pasensya na kung hindi ko kayo laging nababati. Alam nyo naman, kuripot ako sa airtime. Anyway, noong unang panahon, ugot. There we go. Hindi ko na naman maalala ang Tagalog ng ugot. Ito yung mga gulay, di ba, na, kunyari, kangkong. Yan, noong unang panahon naman, kangkong, buboil mo lang yan, tapos may konting bagoong, konting kamatis, and that's food. Ngayon, syempre, hindi na, in fact, social na ang kangkong, di ba? Meron ng kangkong with garlic, kangkong with shrimp and garlic. Alam niyo yun? Sauteed kangkong na pag binili mo sa restaurant, 250 pesos. We wanted more. Hindi na tayo kontento, di ba? So, wala namang masama sa ganun. And example ko lang. Pero ngayon, yung iba, hindi na kontento sa gulay lang. Ay, gulay lang, walang pork. Birthday, 50th, walang lechon. Diba? Hindi na tayo nakakontento dun sa dating baseline natin na meron lang lechong manok, masaya na tayo. Now, we want more. Gusto natin lechong baboy din. No. In fact, yung iba, they want more. Lechong baka naman, diba? So there, dear friends, it's sad. I'm so sad. I really am sad. In fact, there were times when I'd be watching live, pinapatay ko, sabi ko, mamaya ko na lang panoorin yan, sa replay na lang. Or sometimes, I would watch Christian Esguerra sa Facts First. So, may init na naman ang ulo ko. Kainis talaga. Parang ang feeling ko, hindi naman po sa nagmamayabang ha, pero parang feeling ko, parang, ano ba naman yun, no? Parang naisip ko pa, kakasad. You know, pasahay-sahay ka ng winner ka Pinoy, tapos, alam niya yun. There's even one message sent to me before na, Chris, wala nang nababago yung sinasabi mo or ginagawa mo. And that's why I said, kung meron lang isang tao na sana, di ba, mabago or maging maganda ang pananaw, maybe things will change, you know. Kasi it would ripple, di ba? Nga pala mga kaibigan, para hindi na ako masyadong stress next Sunday, we're going to have part 2 of our Ask Chris Anything this coming Sunday sa September 21. So, lahat kayo na nagpadala na ng mga tanong nyo, again, gaya ng dati, bubunutin natin. We're going to write them down and then pick them. So, please send your messages again, your questions. It doesn't have to be about me. It could be about anything. Pwede yun, kagaya nung pinadalang message dati ni Weng, di ba, na hindi naman siya related sa akin. Pero, you know,